Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsang pinag-alayan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang pag-ibig na inakala mong walang hanggan ay isa lamang palang ginintuang hawla? Ating pakinggan ang kwento ni Carmela sa unang kabanata. Ang basag na salamin ng pangarap. Tila isang malaking biro ang lahat. Ang maririnig na halakhakan sa loob ng kanilang penthouse sa BGC ay hindi tunog ng kasiyahan, kundi ng pangungutya. Bawat tawa ay parang bubog na tumutusok sa puso ni Carmela Santos. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na sala. Suot ang isang magandang Filipiniana dress na gawa sa pinya, isang pamana mula sa kanyang ina. Ito sana ang simbolo ng kanyang pagkatao, ng kanyang pinagmulan sa Batangas. Ngunit sa gabing ito, sa kanilang ika-10 anibersaryo, ang damit na yon ay naging simbolo ng kanyang kahihiyan. Javier, hindi mo ba ipakikilala ang asawa mo? Tanong ng isang bisitang babae na may halong pang-iinis sa tono. Lumapit si Javier Gonzalez, ang kanyang asawa, na ubod ng kisig sa suot nitong mamahaling suit. Ngumiti ito, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inakbayan niya si Carmela, ngunit ang haplos nito ay hindi malambing, kundi mariin at may pagbabanta. Of course. Everyone, this is Carmela, ang aking napakasipag na asawa, sabi ni Javier. Idiniin ang salitang napakasipag na parabang iyon na lamang ang natatanging katangian niya. Naramdaman ni Carmela ang pag-init ng kanyang mga mata. 10 taon. 10 taon niyang isinuko ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang karera, ang kanyang pagkatao. Isinantabi niya ang pagiging isang Santos para maging isang Gonzales. Isang asawang ang tanging mundo ay ang pag-aalaga sa kanyang asawa. Ngunit sa mga mata ni Javier at ng kanilang mga kaibigan, isa lamang siyang dekorasyong luma at laos. Sa isang sulok, nakita niya si Isabel Diaz. Maganda, sopistikada, at suot ang isang pulang bestida na tila sumisigaw ng kapangyarihan at pang-aakit. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay puno ng paghamak. Siya ang babaeng madalas na laman ng mga text messages na nababasa ni Carmela sa telepono ni Javier tuwing hating gabi. Siya ang dahilan ng malamig na pakikitungo nito sa kanya sa mga nagdaang buwan. You look traditional, Mela, sabi ni Isabel. Lumapit ito na may dalang kopita ng mamahaling red wine. Bagay sa'yo. It reminds people where you came from. Bago pa man makasagot si Carmela, sinadya ni Isabel na matisod ng bahagya at ang lahat ng laman ng kopita ay tumapon sa dibdib ng damit ni Carmela. Ang puting tela ng pinya ay biglang nabahiran ng kulay dugong mantsa. Natahimik ang lahat. Isang katahimikang mas maingay pa sa anumang sigawan. Oh my God! I'm so sorry! Pakunwaring sigaw ni Isabel, ngunit ang ngisi sa kanyang mga labi ay hindi maitago. Tumingin si Carmela kay Javier, naghahanap ng kahit kaunting tulong, ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit wala. Malamig ang mga mata ni Javier. Kumuha ito ng isang table napkin, hindi para punasan siya, kundi para iabot sa kanya. Linisin mo yan, Mela. Utos nito sa mahinang boses, ngunit sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Baka mamantsahan pa ang sahig. Parang isang sampalang kanyang narinig. Sa harap ng lahat, sa kanilang anibersaryo, ginawa siyang utusan ng sarili niyang asawa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang napkin. Yumuko siya, hindi para linisin ang damit, kundi para itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Ang dignidad niya ay parang basag na salamin, nagkalat sa mamahaling sahig ng penthouse na yon. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa isang iglap. Naalala niya ang regalo na inihanda niya para kay Javier. Isang simpleng scrapbook na naglalaman ng mga litrato nila mula pa noong nagsisimula pa lang sila.
Noong simple pa ang buhay, noong ang GDC ay isang pangarap pa lamang na sabay nilang binuo sa isang maliit na apartment. Ang bawat pahina ay puno ng mga sulat kamay na alaala. Ngayon, ang regalong iyon ay tila isang katatawanan, isang paalala ng isang kahapong matagal nang ibinaon sa limot ni Javier. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi na pinansin ang mantsa. Tiningnan niya si Javier. Pagkatapos ay si Isabel. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. "Excuse me," sabi niya, at nagsimulang maglakad palayo sa damdong. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang tanong ng isa sa mga kasosyo ni Javier sa negosyo. "Javier, ang galing naman ng asawa mo. Very composed. Manang-mana sa isang may bahay na kayang i-manage ang lahat." Puri nito na walang kamalay-malay sa tensyon, ngumisi si Javier. Isang ngising puno ng kayabangan at kawalang respeto. Huminto si Carmela sa paglalakad. Naramdaman niya ang titig ng lahat sa kanyang likuran. Hinihintay nila ang isasagot ni Javier. Hinihintay niya. "Si Mela," sagot ni Javier. Ang boses ay malinaw at malakas para marinig ng lahat. She's the best house manager I've ever had. Napakahusay niyang magpatakbo ng bahay. Para siyang isang high-class na katulong. Ang huling salita ay binitiwan niya nang may kasamang halakhak. Isang halakhak na sinabayan ng iilan. Para kay Carmela, ang tunog na yon, ang huling pako sa ataol ng kanilang pagsasama. Nawala na ang mga bisita. Ang natira na lamang ay ang katahimikan na mas nakabibingi pa kaysa sa ingay kanina. Ang mga mamahaling palamuti, ang mga tirang pagkain sa mesa, at ang mga basyong bote ng alak ay mga piping saksi sa kahihiyang sinapit ni Carmela. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang manhid na pakiramdam, isang pagtanggap sa katotohanang matagal na niyang itinatanggi. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana, tanaw ang kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City. Dati, ang tanawing iyon ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Ito ang pangarap na binuo nila ni Javier. Ngayon, ang bawat ilaw ay tila isang matang ng huhusga sa kanya. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Pumasok si Javier, tinanggal ang kanyang coat at ibinatulang sa sofa. Wala na ang peking ngiti na ipinakita nito sa mga bisita. Ang mukha niya ngayon ay malamig. Walang emosyon na para bang si Carmela ay isang estranghero. "Let's cut the crap, Carmela," bunggad nito. Hindi man lang siya tinitingnan. Kumuha ito ng isang baso at nagsali ng whiskey. "This isn't working anymore." Hindi kumibo si Carmela. Hinintay niya ang mga susunod na salita. Kahit alam na niya kung saan ito patungo. "I want a divorce," diretsong sabi ni Javier, sabay tungga sa kanyang inumin. "I'm going to marry Isabel." Ang mga salitang iyon, kahit inaasahan na niya, ay tumama pa rin na parang isang malakas na suntok. Humigpit ang pagkuyom ng kanyang mga palad. Hinarap niya ito. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng nagbabagang galit. 10 taon, Javier." Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. 10 taon ng buhay ko ang ibinigay ko sa'yo. Isinuko ko ang pangalan ko, ang mga pangarap ko, ang mana na dapat ay sa akin para lang suportahan ka. Noong wala ka pang GDC, noong halos wala tayong makain, sino ang kasama mo? Tumingin ito sa kanya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. "Are you trying to make me feel guilty? Mela, that was your choice. You chose to be a plain housewife. Huwag mo akong sisisihin kung naiwanan ka na ng mundo. Pinili ko yon dahil mahal kita." Sumabog na ang damdamin ni Carmela. "Pinili kong tumayo sa likod mo, maging anino mo, dahil naniwala ako sa'yo. Sa mga pangako mo, ibinenta ko ang mga lupain ng pamilya ko sa Batangas para lang maidagdag sa puhunan mo sa GDC. Naaalala mo pa ba yon?"
Naglakad si Javier patungo sa isang pader kung saan nakasabit ang kanilang malaking wedding portrait, ang larawan ng dalawang taong masaya, puno ng pag-asa. Tinitigan niya yon na para bang isang bagay na nakakadiri. Sacrifices? Ang tawag dyan ay katangahan. Carmela, sabi nito nang hindi lumilingon. You bet on the wrong horse. I've outgrown you. Look at you. You still smell like the province. Samantalang si Isabel, she understands my world. She belongs in it. Pagkasabi niyon, kinuha ni Javier ang litrato mula sa pagkakasabit nito. Sa isang marahas na galaw, inihampas niya ito sa gilid ng mesa. Ang salamin ay nabasag at kumalat sa sahig, kasabay ng pagkadurog ng puso ni Carmela. Kinuha niya ang punit na larawan at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Tapos na tayo, deklara nito. Hindi na napigilan ni Carmela ang sarili. Nilapitan niya ito at sinampal ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit ang sampal na yon ang naging huling pagkakamali niya. Ang mukha ni Javier ay nagdilim sa galit. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Carmela. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. How dare you! Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagbabanta. At pagkatapos, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Carmela. Napahandusay siya sa sahig. Sa gitna ng mga bubog mula sa nabasag na larawan, ang hapdi sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang kalooban. Tumingala siya kay Javier, hindi makapaniwala. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, ang lalaking ipinagtanggol niya sa lahat, ay sinaktan siya. Pisikal. Ito na ang huling sampal, hindi lang sa mukha, kundi sa kanyang kaluluwa. Wala kang karapatan, sigaw ni Javier. Tila isang halimaw na nagwala. Wala kang kwentang babae, isang palamuti na luma at walang silbi. Get out of my house! Hinila niya si Carmela patayo nang walang awa at kinaladkad palabas ng sala, patungo sa pinto. Binuksan nito ang pinto ng malakas. Sa labas, ang kalmadong gabi ay biglang binuhusan ng isang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa kanyang sinasapit. Ang hangin ay malamig, humahampas sa kanyang balat. Javier, maawa ka. Pagmamakaawa ni Carmela, humawak siya sa braso nito, ngunit tinabig lang siya. Pumasok muli si Javier sa loob at ilang sandali lang ay lumabas. Nabitbit ang maleta ni Carmela, isang maletang laging nakahanda para sa kanilang mga biyahe sa probinsya. Ibinato niya yon sa sahig ng hallway, kasunod ng isang maliit na bag. Ang laman ay kumalat. Layas, sigaw nito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Starting tonight, you are nothing to me. At sa huling pagkakataon, tiningnan siya ni Javier nang may sukdulang pagkasuklam bago isinara ng malakas ang pinto. Ang tunog ng pag-click ng lock ay ang tunog ng pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Naiwan si Carmela sa labas, basang-basa sa ulan, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Pinulot niya ang kanyang mga gamit, ang kanyang dignidad na nagkalat sa sahig. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad patungo sa elevator. Pagbaba niya sa lobby, pinagtitinginan siya ng mga gwardya at ilang residente. Ang kanyang damit na may mantsa ng alak, ang kanyang magulong buhok, at ang pamumula sa kanyang pisngi ay sapat ng kwento. Ngunit wala na siyang pakialam. Lumabas siya ng gusali. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila sinusubukang hugasan ng kanyang mga luha. Ngunit hindi nito kayang hugasan ng sakit. Tumayo siya sa gitna ng daan, hinayaan ang sarili na maging basang sisiw. Tumingala siya sa pinakatuktok ng gusali, sa bintana ng penthouse na minsan niyang tinawag na tahanan. Nakita niya ang anino ni Javier at kasunod nito, ang anino ng isang babae, si Isabel. Magkayakap sila. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ni Carmela at isang bagay din ang isinilang. Ang pag-ibig ay naging galit, ang kalungkutan ay naging determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mukha, hindi na para alisin ang luha,
kundi ang tubig ulan. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng sakit, ngayon ay nagliliyab sa isang malamig at mapanganib na apoy. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag. Pinrotektahan ito mula sa ulan at nagdial ng isang numero. Habang nagriring ang telepono, bumulong siya sa hangin, sa ulan. Sa gabing iyon na naging saksi sa kanyang pagbagsak. Javier Gonzalez, sabi niya sa mahina ngunit matigas na boses na para bang isang sumpang bibitawan. Ikaw mismo ang pumirma sa sentensya ng Gonzalez Development Corporation. Ang biyahe mula sa magulong syudad ng Taguig patungo sa tahimik na probinsya ng Batangas ay tila isang paglalakbay pabalik sa panahon. Bawat kilometrong nilalakbay ng itim na sasakyang sumundo sa kanya ay naglalayo sa kanya mula sa buhay na kanyang isinuko at naglalapit sa kanya sa katauhang matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi na siya umiiyak. Ang ulan na tumama sa bintana ng sasakyan ay tila ang huling luhang pumatak para sa kanya. Sa loob ng sasakyan, ang tanging nararamdaman niya ay ang bahagyang kirot sa kanyang pisngi kung saan dumapo ang kamay ni Javier. Hindi na ito sakit, isa na itong paalala. Isang paalala sa 10 taon ng pagbubulag-bulagan. Isang paalala sa pangakong binitiwan niya sa sarili habang nakatayo sa ilalim ng ulan. Hindi na muli. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na tarangkahan, bumukas iyon ng walang tunog. Bumungad sa kanya ang isang mahabang daan na napapaligiran ng mga puno ng mahogany. At sa dulo niyon, nakatayo ang ancestral house ng mga Santos, malaki, matatag, at marangal. Ito ang kanyang tunay na tahanan, hindi ang malamig na penthouse na gawa sa salamin at bakal. Pagbaba niya ng sasakyan, isang lalaking nakabarong ang naghihintay sa kanya sa may pinto. May hawak na payong. Si Miguel, ang kanyang pinsan, at ang pinagkakatiwalaan niyang Chief Financial Officer, ang CFO na iniluklok niya sa GDC nang hindi alam ni Javier. Walang salitang namutawi kay Miguel. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang basang damit, ang namumulang pisngi, ang bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang muka na pilit niyang tinatago. Melapmong, mahinang sabi nito. Carmela, pagtatama niya. Ang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Patay na si Mela. Nakita ni Miguel ang galit at determinasyon sa mga mata ng pinsan. Tumango ito, isang tango ng pag-unawa at katapatan. Halika na sa loob, Madam President. Naghihintay ang lahat sa iyong pagbabalik. Pumasok si Carmela sa loob ng bahay. Ang amoy ng lumang kahoy at mga aklat ay sumalubong sa kanya. Ang mga larawan ng kanilang mga ninuno na nakasabit sa pader ay tila nagmamasid, mga paalala ng isang dugong matapang at marangal na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ito ang mundong tinalikuran niya para sa isang pag-ibig na naging kasinungalingan. Hindi siya nagsalita. Dumiretso siya sa kanyang dating silid sa ikalawang palapag. Ang lahat ay naroon pa rin, hindi nagalaw, na para bang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Huminto siya sa harap ng isang malaking salamin na gawa sa nara. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng pagod, sugatan, at nilapastangan. Ito ang mukha ni Mela, ang asawa ni Javier Gonzalez. Isang mukha na hindi na niya gustong makita pang muli. Pumasok siya sa banyo at binuksan ang dutya. Hinayaan niyang dumaloy ang mainit na tubig sa kanyang katawan, na para bang hinuhugasan nito hindi lang ang dumi at lamig ng ulan, kundi pati na rin ang 10 taon ng pagpapakababa at pagtitiis. Pagkatapos maligo, binalot niya ng tuwalya ang kanyang katawan at muling humarap sa salamin. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang matalas na gunting. Walang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na minsan ay hinahangaan ni Javier dahil nagmumukha raw siyang isang dalagang Pilipina. Sa isang mabilis at desididong gupit, pinutol niya ito. Ang mga hibla ng buhok ay isa-isang nahulog sa sahig kasama ang mga alaala ng kahapon. Ang natira ay isang maikling buhok hanggang balikat,
na nagbigay diin sa kanyang matapang na mga panga at nagliliyab na mga mata. Naglakad siya patungo sa kanyang walk-in closet. Nilampasan niya ang mga simpleng bestida at duster na isinusuot niya sa BGC. Sa pinakadulo ng aparador, sa likod ng isang nakatagong panel, naroon ang kanyang tunay na mga damit. Mga business suit na gawa ng pinakamahuhusay na mananahi, mga blusang seda, at mga sapatos na may matataas na takong. Pumili siya ng isang itim na pantsuit at isang puting blusa. Habang isinusuot niya ito, unti-unting bumabalik ang kanyang dating kumpiyansa. Ito siya. Ito si Carmela Santos, hindi ang sunod-sunurang si Mela. Bumaba siya at dumiretso sa lumang aklatan ng kanyang ama. Naghihintay na roon si Miguel. Sa likod ng isang malaking pinta ng kanyang lolo, mayroong isang bakal na safe. Inilagay ni Carmela ang kombinasyon mula sa kanyang memorya. Isang tunog ng pag-click ang narinig at bumukas ang pinto ng safe. Sa loob, sa gitna ng mga papeles at alahas, naroon ang isang kahon na gawa sa velvet. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang isang mabigat at gintong selyo, ang opisyal na corporate seal ng Nexus Equity Ventures. Hinaplos niya ang malamig na metal. Ito ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ng imperyong itinayo niya mula sa mana ng kanyang pamilya. Isang imperyong pansamantala niyang tinalikuran. Handa na ang lahat, Carmela, sabi ni Miguel. Iniabot sa kanya ang isang secure satellite phone. Kinuha ito ni Carmela. Walang pag-aatubili, nagdial siya. "It's me," sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, at puno ng awtoridad. "Buhayin mo ang lahat. I-activate ang Plan Omega. Simulan ang pagbili ng lahat ng available na shares ng GDC sa merkado. Gamitin ninyo ang lahat ng shell corporations natin. I want a controlling stake before the weekends." May sinabi ang nasa kabilang linya, ngunit mabilis niya itong pinutol. "No questions, just do it." Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Miguel. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis siya sa BGC, isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit hindi ito isang nangiti ng kaligayahan. Ito ay isang nangiti ng isang reynang naghahanda para sa digmaan. Isang ngiti na nangangako ng isang matinding paghihiganti. Sa telebisyon sa sulok ng aklatan, biglang lumabas ang isang breaking news sa isang business channel. GDC stocks rally after mysterious billion-peso influx saves ailing Makati project. Napatingin si Carmela sa screen. Napanood niya ang panayam sa isang tuwang-tuwang si Javier Gonzalez. Pinupuri ang anonymous investor na nagligtas sa kanyang kumpanya. Hindi alam ni Javier na ang tinutukoy niyang anghel ay ang demonyong siya mismo ang lumikha. Ang kamay na nag-abot ng tulong ay ang parehong kamay na sasakal sa kanya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Para kay Javier Gonzalez, ang umaga ay hindi kailanman naging ganito kasarap. Ang sinag ng araw na tumatagos sa salaming bintana ng kanyang penthouse ay tila may dalang bagong pag-asa, isang bagong simula. Wala na ang amoy ng probinsya, ang mga tuyong bulaklak sa florera, ang nakakabagot na presensya ni Carmela. Ang hangin ngayon ay puno ng mamahaling pabango ni Isabel, at ang buong lugar ay may sigla na matagal nang nawala. "Good morning, my king," bati ni Isabel. Lumabas ito mula sa silid na suot lamang ang isang sutlang roba na halos walang tinatakpan. Inabutan niya si Javier ng isang tasa ng kape kasabay ng isang mapang-akit na halik. "How does it feel to be the most powerful man in the city?" Ngumisi si Javier. Kinuha niya ang kape at hinila si Isabel para paupuin sa kanyang kandungan. "This," sabi niya, habang hinahaplos ang buhok nito, "is just the beginning. The GDC stock is soaring. That Makati project is saved. And I have the most beautiful queen by my side." Ang biglaang pagpasok ng bilyon-pisong pondo mula sa isang misteryosong investment firm na tinatawag na Nexus Equity Ventures ay parang isang himala. Sa isang iglap,
Lahat ng kanyang problema sa pananalapi ay naglaho. Para sa kanya, ito ay isang senyales mula sa tadhana. Isang patunay na tama ang desisyon niyang alisin si Carmela sa kanyang buhay. Si Carmela ang malas, si Isabel ang kanyang anting-anting. You deserve all of this, Javier, bulong ni Isabel. And a queen deserves her jewels. Tumawa si Javier. Iyon mismo ang nasa isip niya. Sa araw na yon, dinala niya si Isabel sa pinakamamahaling tindahan ng alahas sa Greenbelt. Habang namimili si Isabel, nakaramdam si Javier ng sukdulang kasiyahan. Ito ang buhay na para sa kanya. Ang paggastos ng milyon-milyon para sa isang kwintas na diamante ay hindi isang gastos, kundi isang deklarasyon ng kanyang tagumpay. What do you think of this one? Tanong ni Isabel. Isinusukat ang isang kumikinang na kwintas. Anything you want, my queen, sagot ni Javier. Naalala niya kung paanong si Carmela ay laging nagrereklamo sa tuwing bumibili siya ng mamahaling bagay. Laging sinasabi nitong, sayang ang pera, Javier. Itabi na lang natin para sa kinabukasan. Kinabukasan. Napangisi si Javier. Ang kinabukasan ni Carmela ay nasa isang madilim at walang kwentang probinsya, samantalang ang kinabukasan niya ay kumikinang na parang mga diamanteng ito. Pagbalik nila sa opisina ng GDC, sinalubong siya ng kanyang sekretarya. Sir, tumawag po kanina si Aling Flora mula sa Batangas. Tinatanong po kung okay lang daw po kayo at si Ma'am Mela. Nawala ang nangiti ni Javier. Tell her we're fine and tell her not to call here again. Tumingin siya kay Isabel, probably crying her eyes out in some dusty old house. Good riddance! Tumawa lang si Isabel at mas lalong kumapit sa braso niya. Pumasok sila sa kanyang opisina. Naghihintay doon si Miguel, ang kanyang CFO, na may dalang isang makapal na folder ng mga dokumento. Sir Javier, congratulations on the new funding. Bati nito. Professional gaya ng dati. These are the final loan and investment agreements from Nexus Equity Ventures. Kailangan na lang po ng pirma ninyo. Kinuha ni Javier ang folder at binuklat ito ng walang gana. Ang mga pahina ay puno ng mga teknikal na salita at mga numero na hindi niya gustong basahin. Ang tanging nakikita niya ay ang malaking halaga na pumasok sa GDC. Ang isip niya ay abala na sa pagpaplano ng kanilang victory party ni Isabel. Just tell me where to sign, Miguel, sabi niya. Kinuha ang kanyang Montblanc pen. Dito po, sir, turo ni Miguel sa huling pahina. And here, and here. Standard clauses lang po yan, sir. Basically, it just states that in case of a default or a significant drop in stock value triggered by internal mismanagement, Nexus has the option to convert the debt into company shares at a pre-agreed valuation. Hindi na pinakinggan ni Javier ang paliwanag. Internal mismanagement. That won't happen. Not under my watch. Mayabang niyang sabi. Mabilis niyang pinirmahan ang lahat ng pahina nang hindi man lang binabasa ang mga maliliit na letra. Ang mga fine print na naglalaman ng mga nakatagong kondisyon na parang lason na dahan-dahang kakalat sa buong sistema ng kanyang kumpanya. Excellent, sabi ni Miguel. Kinuha ang mga dokumento. I'll have these sent back to Nexus right away. Nang makaalis si Miguel, niyakap ni Javier si Isabel at itinaas. We are invincible, sigaw niya, puno ng pagmamayabang. Iniwan niya ang isang kopya ng kontrata sa ibabaw ng kanyang mesa. Walang kamalay-malay na yon ay isang bomba na naghihintay lang ng tamang oras para sumabog. Nang gabing iyon, habang naliligo si Javier, naiwan si Isabel sa sala. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang paligid para siguraduhing walang nakakakita. Dahan-dahan, kinuha niya ang folder na may kopya ng kontrata. Binuklat niya ito sa mga pahinang may pirma ni Javier at sa mga pahinang naglalaman ng mga mapanganib na kondisyon. Gamit ang kanyang telepono, mabilis niyang kinunan ng litrato ang bawat mahalagang pahina.
Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang messaging app, pinili ang isang numerong walang pangalan at ipinadala ang mga litrato. Kasunod nito, nag-type siya ng isang maikling mensahe. Ang kanyang mga daliring may pulang kuko ay mabilis na gumagalaw. Ang mensahe, isda, kumagat na sa pain. Ang gabi sa Makati ay abala at puno ng buhay, ngunit sa loob ng isang itim na SUV na nakaparada sa isang madilim na sulok ng isang basement parking, ang tanging nagahari ay ang malamig na katahimikan. Nakaupo si Carmela sa likod, ang liwanag lamang mula sa screen ng isang tablet ang nagbibigay ilaw sa kanyang seryosong mukha. Wala na ang bakas ng asawang inabuso. Ang babaeng naroon ngayon ay isang estratehista, isang reyna na nagmamaniobra ng kanyang mga tauhan sa isang malaking chessboard. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto sa passenger seat at pumasok si Miguel. Dala nito ang amoy ng gabi at isang hindi maipaliwanag na tensyon. Madam President, bati nito, ang formalidad ay isang pader na itinatayo nila sa tuwing pinag-uusapan ang negosyo. Miguel, sagot ni Carmela, hindi inaalis ang tingin sa mga numero na gumagalaw sa screen. Kumusta ang leon sa kanyang hawla? Tulad ng inaasahan, Mela. Carmela. Pagtatama ni Miguel sa sarili. Nilamon niya ang pay ng buong buo. Ang kontrata ay pirmado na at nasa atin na ang kopya. He didn't even read the fine print. Masyado siyang abala sa pagdiriwang ng kanyang pekeng tagumpay. Isang bahagyang pagtaas sa gilid ng labi ni Carmela, ang tanging reaksyon niya. Ang kayabangan ni Javier ang pinakamalaki nitong kahinaan. At iyon ang gagamitin niyang sandata para wasakin ito. Good. Let him enjoy his moment. The higher he flies, the harder he will fall. Malamig niyang sabi. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit tayo nagkita. Hindi ba? Huminga ng malalim si Miguel. Inilapag niya ang isang manipis na folder sa pagitan nilang dalawa. May mas malaki tayong problema. O baka isang hindi inaasahang alas. Binuksan ni Carmela ang folder. Ang laman nito ay hindi mga numero o financial charts, mga litrato. Mga litrato ni Isabel Diaz na may kasamang ibang lalaki sa isang mamahaling restaurant. Magkayakap, naghahalikan. Ang lalaki sa litrato ay hindi basta-basta. Kilalang kilala siya sa mundo ng korporasyon. Anton de Villa. Basa ni Carmela sa pangalan na nakasulat sa ilalim ng isang litrato. Ang CEO ng Terra Prime Holdings, ang pinakamalaking katunggali ng GD. Kasunod ng mga litrato ay ang mga kopya ng bank statements. Malalaking halaga ng pera ang regular na pumapasok sa offshore account ni Isabel na nagmumula sa isa sa mga subsidiary ng Terra Prime. Naramdaman ni Carmela ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa galit sa tindi ng pagkakanulo na kayang gawin ng isang tao. Si Javier ay niloloko ng babaeng ipinagpalit nito sa kanya. Isang ahas na dinala niya sa kanyang sariling pamamahay. Corporate espionage. Bulong ni Carmela. Hindi lang pera ang habol ni Isabel. Ninanakaw niya ang mga trade secrets ng GDC at ibinibigay kay Anton de Villa. Kaya pala laging isang hakbang sa unahan ang Terra Prime sa mga bidding. Anong gagawin natin? Tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kung ipapakita natin ito kay Javier, baka matauhan siya. Pwede nating iligtas ang GDC mula sa mas malaking pinsala bago natin ito tuluyang makuha. Umiling si Carmela. Dahan-dahan, ibinaba niya ang mga litrato at tinitigan ng kanyang pinsan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kalkuladong lamig na kinatakutan ni Miguel. Iligtas ang GDC? Tanong din niya. Miguel, hindi ako naparito para maging isang tagapagligtas. Naparito ako para maningil. Pero Carmela, si Isabel,
Pinapatay niya ang kumpanya mula sa loob, giit ni Miguel. Exactly, sagot ni Carmela. She's an unpaid employee working for my cause. Hayaan mo siyang magpatuloy. Hayaan mo siyang ubusin ang pondo ng GDC. Hayaan mo siyang nakawin ang tiwala ni Javier tulad ng ginawa nito sa akin. Hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang narinig. You want to let her destroy the company we're trying to acquire? Hindi niya kayang wasakin ang GDC ng mag-isa. Paliwanag ni Carmela, ang boses ay puno ng kumpiyansa. She can only wound it. At kapag sugatan na ang isang hayop, mas madali itong hulihin. Ang bawat pisong ninanakaw niya ay isang pisong nagpapababa sa halaga ng GDC. Ang bawat sikretong ibinibigay niya kay Divilla ay isang pako sa kabaong ng karera ni Javier. Bakit ko siya pipigilan? Tumingin si Carmela sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa kapangyarihan, sa ambisyon, sa mga kasinungalingan. Dati, takot siya sa mundong ito. Ngayon, handa na siyang laruin ang laro at manalo. Si Isabel ang bahalang sumira sa puso at bank account ni Javier. Pagpapatuloy niya na para bang naglalatag ng isang plano sa digmaan. Tayo naman ang bahalang sumira sa kanyang nag-iisang legasya. Tumingin siya niyang muli kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang awa. Hayaan mo siyang kunin ang lahat ng bagay na mahalaga para kay Javier bago kukunin ang nag-iisang bagay na meron siya, ang GDC. Lumipas ang ilang linggo na puno ng pagdiriwang at pagpapasasa. Para kay Javier, ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Ang GDC ay tila hindi mapigilan at ang buhay sa tabi ni Isabel ay isang walang katapusang party. Ngunit ang bawat party ay may katapusan at ang kay Javier ay malapit nang matapos sa isang paraan na hindi niya kailanman inaasahan. Ang unang senyales ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono, isa sa kanilang pinakamalaking supplier para sa isang bagong condominium project sa Alabang, ay biglang nag-back out, sinasabing may problema sa kanilang credit line. Anong ibig sabihin nilang problema sa credit line? Inis na tanong ni Javier kay Miguel sa telepono. Kakapasok lang ng bilyones mula sa Nexus. We are swimming in cash. Iyon na nga po ang ipinagtataka ko, sir, sagot ni Miguel. Ang boses ay tila nag-aalala. I'm looking into it. Ngunit ang isang tawag ay nasundan ng isa pa. At isa pa. Ang construction sa Alabang ay biglang itinigil. Ang mga tseke na inisyu nila para sa mga materyales ay tumalbog. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magreklamo dahil naantala ang kanilang mga sahod. Ang dating matatag na pundasyon ng GDC ay biglang nagkaroon ng mga bitak. Ang lahat ay sumabog sa isang emergency board meeting. Nakaupo si Javier sa dulo ng mahabang mesa. Pilit na pinapakita ang kumpiyansa habang ang mga miyembro ng board ay isa-isang naglalabas ng kanilang mga hinaing. Javier, what the hell is going on? Tanong ng isang matandang miyembro. Si G. Tanchinko, isa sa mga orihinal na investor. Our stock value dropped by 15% this morning. Ang sabi mo, everything is under control. It is under control, mariing sagot ni Javier. Kahit naramdam niya ang butil ng pawis sa kanyang noo. This is just a minor setback, isang pansamantalang problema sa cash flow. Pansamantala? Sabat ng isa pa. Ang bangko ay nag-freeze ng ating corporate credit line. Ang sabi nila, ang ating debt-to-equity ratio ay biglang lumobo at lumampas sa safe levels. Paano nangyari iyon? Saan napunta ang pera mula sa Nexus? Natigilan si Javier. Ang pera mula sa Nexus, hindi yon investment. Isa yung loan. Isang loan na may mga kondisyong hindi niya binasa. Bigla niyang naalala ang mga salita ni Miguel. In case of a default or a significant drop in stock value triggered by internal mismanagement, this is sabotage. Sigaw niya, isang desperadong pagtatangka na ibaling ang sisi.
Ngunit ang mga tingin na ipinupukol sa kanya ay hindi na puno ng paghanga, kundi ng pagdududa at galit. Ang silid pulungan na dati ay kanyang kaharian ay naging isang korte kung saan siya ang nasasakdal. Pagkatapos ng magulong pulong, dali-daling bumalik si Javier sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Hinubad niya ang kanyang kurbata. Pakiramdam niya ay sinasakal siya nito. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang makausap ang presidente ng Nexus Equity Ventures. Sila lang ang makakapagligtas sa kanya. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numerong nasa kontrata. Isang malamig na boses ng babae ang sumagot. Nexus Equity Ventures, how may I help you? I need to speak with your president. This is Javier Gonzalez of GDC. Sabi niya, pilit na pinapanatili ang autoridad sa kanyang boses. I'm sorry, sir. The president is in a meeting. Sagot ng sekretarya. This is an emergency. It's about our partnership. I need to talk to him now. Giit ni Javier. The president is unavailable. Please leave a message and we will get back to you at our earliest convenience. Sabi ng babae sa kabilang linya. Ang tono ay hindi nagbago. Walang bahid ng pagmamadali. At pagkatapos, ibinaba na nito ang telepono. Napatulala si Javier sa hawak na telepono at our earliest convenience para siyang isang pulubing nagmamakaawa. Ang ego niya ay durog na durog. Umuwi siya sa penthouse na gulong-gulo ang isip. Inaasahan niyang dadamayan siya ni Isabel na bibigyan siya ng suporta. Ngunit iba ang kanyang naabutan. Javier, you're so late. Sa lubong nito, hindi man lang siya tinanong kung kumusta ang araw niya. Our reservation at the new Michelin star restaurant is cancelled. Nakakahiya. Isabel, I don't have time for this. Pagod na sabi ni Javier. The company is in trouble. Tinaasan lang siya ng kilay ni Isabel. Trouble? Akala ko ba ikaw ang hari? A king should be able to solve his own problems. Huwag mo namang idamay ang social life ko sa problema mo sa opisina. Ang lamig sa boses ni Isabel ay mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ng mga board members. Ang babaeng sinamba niya ay walang pakialam sa kanyang paghihirap. Nagsisimula na siyang makaramdam ng takot, isang tunay at nanunuot na takot. Ang takot ng isang taong unti-unting nawawalan ng kontrol. Umupo siya sa sofa, hawak ang kanyang ulo, nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email notification mula sa Philippine Stock Exchange. Ang subject, Urgent Notification regarding major shareholder changes in GDC. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Binasa niya ang maikling laman nito at ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang hininga ay biglang naubos. Ang mundo niya ay gumuho. Nakasulat sa email, mangyaring ipagbigay alam na ayon sa aming pinakabagong talaan, hindi na po kayo ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng shares sa Gonzales Development Corporation. Ang mga salita sa email ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Javier na parang isang sirang plaka. Hindi na po kayo ang may hawak ng pinakamalaking porsyento ng shares. Imposible. Ito ang kanyang kumpanya. Itinayo niya ito mula sa wala. Pinangalanan niya ito mula sa kanyang sariling apelyido. Paanong merong isang multo na bigla na lang sumulpot at inagaw ang lahat sa kanya? Ang takot na naramdaman niya kagabi ay napalitan ng isang nagngangalit na galit. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng GDC na parang isang bagyo. Hindi niya pinansin ang mga bati ng mga empleyado. Dumiretso siya sa open plan office kung saan nagtatrabaho ang kanyang finance team. Where is Miguel? Sigaw niya ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong palapag. Natahimik ang lahat. Ang mga daliri na kanina'y abala sa pag-type ay biglang natigilan. Lumabas si Miguel mula sa kanyang opisina. Ang muka ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sir Javier, ano pong problema? Anong problema? Halos isampal ni Javier ang kanyang telepono sa mukha ni Miguel. This is the problem. Someone is buying up all our stocks right under our noses. At ikaw, bilang CFO ko, ay walang kaalam-alam? Find out
who this son of a bitch is. Now, I want a name. Buong araw ay nagmistulang impyerno ang opisina. Sigaw dito, utos doon. Lahat ay nagmamadaling maghanap ng impormasyon, ngunit ang bumibili ng shares ay tila isang multo. Ang mga transaksyon ay ginawa sa pamamagitan ng napakaraming maliliit at hindi kilalang shell corporations na ginagawang halos imposible na matukoy kung sino ang nag-iisang tao o entidad sa likod ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tinawagan ni Javier si Isabel, naghahanap ng kahit kaunting karamay. Ngunit ang sagot nito ay abala ito sa isang spa day with friends. Ang mundo niya ay gumuho na at ang reyna niya ay nagpapaganda. Walang ibang pagpipilian si Javier. Nagpatawag siya ng isang kagyat na emergency shareholders meeting para sa kinahapunan. Kailangan niyang harapin ang problemang ito. Kailangan niyang ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol. Dumating ang oras ng pulong. Pumasok si Javier sa boardroom. Ang dating masiglang bulungan ng mga board members ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Ang kanilang mga mata ay puno ng akusasyon. Umupo siya sa kanyang trono sa dulo ng mesa. Pilit na ipinapakita ang isang imahe ng kapangyarihan na siya mismo ay hindi na nararamdaman. As you all know, nagsimula siya. GDC has been the target of a hostile takeover. A coward is hiding in the shadows, trying to destabilize what we've built. But I assure you, I will find this person and I will crush them. Ang kanyang mga salita ay walang epekto, walang pumalakpak, walang tumango. Habang siya ay nagsasalita, isang tunog ang unti-unting pumailan lang mula sa labas ng boardroom. Isang tunog na pamilyar, ngunit parang bago. Ang tunog ng mga takong ng sapatos ng isang babae na dahan-dahang lumalakad sa marmol na sahig ng hallway. Click, clack, click, clack. Ang tunog ay papalapit ng papalapit. Bawat tunog ay tila isang martilyong pumupukpok sa kaba ng kanyang dibdib. Lahat ng nasa loob ng silid ay napatingin sa malaking pinto na gawa sa kahoy. Napatigil si Javier sa pagsasalita. Sino ang darating? Ang misteryosong investor? Ang presidente ng Nexus? Ang dalawang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng isang itim na power suit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maikli at elegante. Ang kanyang muka ay may bahagyang makeup. Sapat lang para bigyang diin ang kanyang matatalim na mga mata. Sa kanyang mga paa ay ang sapatos na gumagawa ng makapangyarihang tunog na yon. Natigilan ang lahat. Para kay Javier, ang paghinto ng mundo ay literal. Ang kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang pag-iisip, lahat ay huminto. Ang babae si Bobby ay hindi si Isabel. Hindi ito isang kilalang business tycoon. Ang babae ay ang kanyang asawa o dating asawa. Carmela? Naglakad si Carmela papasok sa silid na para bang siya ang nagmamay-ari nito. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. Sa likod niya ay ang kanyang pinsan, si Miguel, na may dalang mga dokumento. Ang tapat niyang CFO. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa mesa. Hindi niya pinansin ang mga gulat na mukha ng mga board members. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Javier. Walang salita. Kinuha niya ang folder mula kay Miguel at inihagis ito sa ibabaw ng mesa sa harap ni Javier. Ang mga papel ay kumalat. Isang listahan. Ang listahan ng mga bagong shareholders ng GDC. At sa pinakatuktok, nakasulat sa malalaking letra, Nexus Equity Ventures, represented by its president, Carmela S. Santos. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Javier. Ang mga matang minsan ay tinititigan niya ng may pagmamahal. Ngayon ay tinitingnan niya ng may malamig na pagtatagumpay. Kumusta dating asawa? Sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Nandito ako para bawiin ang dapat ay sa akin. Ang hangin ay tuluyang naubos sa baga ni Javier. Ang kanyang mundo ay hindi lang gumuho. Ito ay sumabog.
Ang babaeng tinapakan niya, ang babaeng hinamak niya, ang babaeng itinapon niya na parang basura ay ang multong sumisira sa kanya. Napaupo siya nang wala sa oras sa kanyang upuan. Ang kanyang bibig ay bumubukas-sara ngunit walang salitang lumalabas. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Mela? Bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng hindi makapaniwalang takot. Imposible. Isa ka lang hamak na probinsyana. Habang nagaganap ang malaking komprontasyon sa boardroom ng GDC, si Isabel Diaz naman ay abala sa pagpili ng bagong damit sa isang mamahaling butik sa Rockwell. Para sa kanya, ang problema ni Javier ay problema ni Javier. Ang mahalaga ay napapanatili niya ang kanyang marangyang pamumuhay. Ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate, mga tawag mula kay Javier, ngunit sinadya niya itong hindi pansinin. Mas mahalaga ang pagpili sa pagitan ng isang Chanel at isang Dior. Ngunit ang kanyang payapang mundo ay biglang gumuho nang makatanggap siya ng isang text message. Hindi mula kay Javier, kundi mula kay Anton de Villa. Ang mensahe, "It's over. Don't contact me again. Ever." Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Anong ibig sabihin nito? Sinubukan niyang tawagan si Anton, ngunit diretso na ito sa voicemail. Sinubukan niya muli at muli. Wala. Para siyang basang sisiw na biglang iniwan sa gitna ng kawalan. Kasunod noon, isang balita ang biglang lumabas sa lahat ng business news channel sa TV ng butik. Ang headline, Carmela Santos, the mysterious woman behind Nexus, takes over GDC. At naroon ang mukha ni Carmela. Hindi ang Mela na probinsyana at laging nakayuko, kundi isang Carmela na puno ng kapangyarihan, bumababa mula sa isang mamahaling sasakyan na papaligiran ng mga abogado at security. Napanood ni Isabel ang video ng pagpasok ni Carmela sa GDC Tower na parabang isang reynang bumabawi sa kanyang trono. Nabitawan ni Isabel ang hawak na damit. Bigla niyang naunawaan ng lahat. Hindi siya ang reyna sa kwentong ito. Isa lamang siyang hamak na tauhan sa isang mas malaking laro. At natalo siya. Sa sobrang taranta, tumakbo siya palabas ng butik at sumakay sa kanyang kotse. Kailangan niyang makita si Javier. Ngunit huli na ang lahat. Nang dumating siya sa GDC Tower, hinarang na siya ng mga gwardiya sa lobby. "I'm sorry, ma'am, but Mr. Gonzalez is no longer the CEO. We have instructions not to let you in." Sabi ng gwardiya. Ang boses ay walang emosyon. Wala siyang nagawa kundi umalis. Ang kanyang susunod na naisip ay si Carmela. Kung hindi niya makukuha ang pera ni Javier, baka makakuha siya ng pera mula sa babaeng ito. Baka pwede niyang gamitin ang mga nalalaman niya tungkol sa mga sikreto ni Javier para makahingi ng pera. Desperada na siya. Kinagabihan, sa pamamagitan ng isang koneksyon, nalaman niya kung saan nag-check-in si Carmela, sa presidential suite ng isang 5-star hotel. Pinuntahan niya ito, nagbabaka sakaling makakausap niya. Laking gulat niya nang pagbuksan siya ng pinto ng isang assistant at papasukin siya. Naabutan niya si Carmela na nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Hawak ang isang kopita ng wine. Tanawang syudad na ngayon ay nasa kanyang mga palad na. "Isabel," sabi ni Carmela nang hindi lumilingon. "I was expecting you." "Carmela, Mela, pakinggan mo ako." Nagsimula si Isabel. Tinanggal ang kanyang pagiging arogante at pinalitan ng isang pekeng pagpapakumbaba. "Hindi ko sinasadya ang lahat. Ginago lang din ako ni Javier. Pareho lang tayong biktima dito. Tulungan mo ako. May mga impormasyon ako tungkol sa kanya na pwede mong gamitin." Dahan-dahang humarap si Carmela. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelo. "Biktima?" tanong niya. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Huwag tayong maglokohan, Isabel. Alam ko kung sino ka at alam ko ang lahat ng ginagawa mo." Ipinakita ni Carmela ang kanyang tablet. Naroon ang mga litrato ni Isabel kasama si Anton de Villa.
Naroon ang mga kopya ng kanyang offshore bank accounts. Naroon ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil, hindi lang kay Javier, kundi pati na rin sa GDC. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Paano? You underestimated me. Tulad ng ginawa ni Javier, sabi ni Carmela. Akala mo matalino ka, pero isa ka lang mersenaryo na nagpagamit sa mas malalakas sa'yo. At ngayon, tapos na ang pakinabang sa'yo. Lumapit si Carmela kay Isabel. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Naaalala mo ba noong tinapunan mo ako ng wine sa party? Tanong niya. Naaalala mo ba kung paano mo ako ipahiya sa harap ng lahat? Bago pa man makasagot si Isabel, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang parehong sampal na ibinigay sa kanya ni Javier, ngunit ngayon ay may kasamang interes. Iyan, sabi ni Carmela, ay para sa pagyurak mo sa pagkatao ko. Kasabay ng sampal na yon, bumukas ang pinto ng suite at pumasok ang dalawang unipormadong pulis. Isabel Diaz? Tanong ng isang pulis. You are under arrest for corporate espionage and financial fraud based on a complaint filed by the new management of Gonzales Development Corporation. Napasigaw si Isabel, hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagpumigla siya habang pinoposasan. Tumingin siya kay Carmela. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkamuhi. Hayop ka! Pagsisisihan mo to, Carmela! Pagsisisihan mo to! Sigaw niya habang kinakaladkad palabas ng silid. Hindi kumibo si Carmela. Pinanood lang niya itong mawala sa hallway. Itinaas niya ang kanyang kopita ng wine na para bang isang tahimik na toast. Ang laso ng pagkakanulo ay bumalik sa taong lumikha nito. Si Isabel ay isa na lamang sa mga nahulog na piyesa sa kanyang laro. At naiwan si Javier, nag-iisa at walang-wala, para harapin ang kanyang paghuhukom. Ang pagbagsak ni Javier Gonzales ay hindi dahan-dahan. Ito ay biglaan, marahas, at walang awa. Isang araw, siya ang hari ng kanyang imperyo. Kinabukasan, isa na siyang dayuhan sa sarili niyang kaharian. Pagkatapos ng makasaysayang boardroom meeting, hindi na siya pinayagang bumalik sa kanyang opisina. Isang security team ang sumama sa kanya pabalik sa penthouse, hindi para protektahan siya, kundi para siguraduhing wala siyang ibang kukunin, kundi ang kanyang mga personal na gamit. Hindi niyo maaring gawin to sa akin, sigaw niya, habang pinapanood ang mga tauhan na inilalagay ang kanyang mga damit sa mga maleta. This is my house. I own this. Ang chief of security, isang lalaking dati yumuyukod sa kanya, ay tiningnan lang siya nang walang emosyon. I'm sorry, Mr. Gonzales. Ang unit na ito ay pag-aari ng korporasyon. At wala na po kayong kaugnayan sa korporasyon. We have orders from the new president. The new president? Carmela. Wala siyang nagawa, kundi panoorin ang pag-empake sa kanyang buhay. Ang mga mamahaling relo, ang mga signature suits, ang mga sapatos na gawa sa Italy, lahat ay isinilid sa mga kahon na parang mga ordinaryong basura. Nang matapos ang lahat, sinamahan siya palabas ng gusali. Ang mga gwardyang dati sumasaludo sa kanya ay hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Para siyang isang kriminal na ipinaparada sa publiko. Ang huli niyang natitirang pag-aari, ang kanyang sports car, at ang laman ng kanyang personal na bank account na mabilis na nauubos. Nasa loob siya ng kanyang sasakyan, nakaparada sa isang kalye sa BGC, hindi alam kung saan pupunta. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong kasama niya sa pag-inom, sa pagsusugal, ang mga taong nakinabang sa kanyang kapangyarihan. Tol, pasensya na. Nasa out-of-town meeting ako, sabi ng isa. Javier, naku, papunta akong airport, may flight ako pa Singapore, sabi naman ng isa pa. Sorry pare, mahigpit si Mrs. ngayon, di ako pwedeng magpapasok ng bisita. Lahat sila ay may dahilan. Lahat sila ay biglang naging abala. Ang mga teleponong dati isang tawag lang niya ay sasagutin agad. Ngayon ay hindi na siya magawang tulungan. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya
ng mas malakas pa kaysa sa sampal ni Carmela. Kaibigan lang sila ng CEO ng GDC, hindi ni Javier Gonzalez. Nang gumabi, wala siya nang mapuntahan. Ang mga hotel ay humihingi ng credit card at ang sa kanya ay na-block na. Walang pagpipilian, ipinarada niya ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang madilim na parking lot. Sa loob ng sasakyang dati ipinagmamalaki niya, doon siya natulog. Ang malambot na leather seats ay naging matigas at malamig. Ang bawat pagdaan ng sasakyan sa labas ay gumigising sa kanya. Bawat tunog ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ito ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Kinabukasan, gumising siyang masakit ang buong katawan at gutom. Naglakad-lakad siya sa mga kalye, gusgusin at hindi pa naliligo. Napadaan siya sa isang tindahan ng appliance kung saan may malaking telebisyon na nakabukas. At doon, sa screen, nakita niya ang mukha ni Carmela. Pinapanood siya sa isang business news program. Ang chyron sa ilalim ng screen ay nagsasabing Carmela Santos, ang bagong reyna ng corporate Philippines. Nakatayo si Carmela sa isang press conference na papaligiran ng mga reporter. Ang kanyang pananalita ay matalino, ang kanyang kilos ay puno ng kapangyarihan. Pinag-uusapan niya ang kanyang mga plano para sa GDC, kung paano niya ito babaguhin at palalakasin. Sa isang iglap, naunawaan ni Javier ang lahat. Hindi siya ang henyo, si Carmela ang kanyang sikretong sandata na hindi niya kailanman nakita. Ang perang ipinuhunan niya kaya, ang mga lupang ibinenta nito. Lahat ay nagmula sa yaman at talino ng babaeng hinamak niya. Siya ang pundasyon, at nang alisin niya ito, gumuho ang lahat. Napaupo siya sa isang tabi, sa bangketa, talunan. Habang nakayuko, naamoy niya ang isang pamilyar na aroma mula sa isang kalapit na karinderya. Amoy ng sinaing na kanin, ng pritong isda, ng mainit na sabaw ng sinigang. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Ang mga umaga, kung kailan gigisingin siya ni Mela, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa amoy ng kapeng bagong timpla at ng almusal na inihahanda nito. Ang mga simpleng pagkain, sinangag, tuyo, itlog, na niluto ng may pagmamahal. Ang init ng mga pagkaing iyon ay ang init na matagal na niyang kinalimutan. Ipinagpalit sa mga mamahalin, ngunit walang lasang pagkain sa mga 5-star restaurant kasama si Isabel. Sa gitna ng maruming bangketa, sa harap ng isang maingay na karinderya, umiyak si Javier Gonzalez. Umiyak siya hindi lang dahil nawala ang kanyang pera at kapangyarihan. Umiyak siya dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Isang ideya, isang desperadong ideya, ang nabuo sa kanyang isip. Mayroon pa siyang isang lugar na maaaring puntahan, isang tao na kailangan niyang kausapin. Nagmaneho siya ng walang tigil. Nilakbay niya ang daan palabas ng Maynila, patungo sa timog, patungo sa Batangas. Nang dumating siya sa tapat ng malaking tarangkahan ng mansyon ng mga Santos, pumuhos ang malakas na ulan. Ang parehong ulan, noong gabing itinaboy niya si Carmela. Bumaba siya ng sasakyan, walang payong, walang dignidad. Naglakad siya sa gitna ng ulan patungo sa tarangkahan. At doon, sa harap ng bahay na hindi niya kailanman binigyan ng importansya, lumuhod si Javier Gonzalez sa basang lupa. Nakatingala siya sa malaking bahay, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mukha o baka ang kanyang mga luha. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi, umaasang maririnig ng babaeng sinaktan niya. Mela, patawarin mo ako! Mela! Nasa loob ng aklatan si Carmela, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan sa malaking bintanang anahaw. Ang bawat patak ay tila isang nota sa isang malungkot na musika, ngunit para sa kanya, ito ang tunog ng kapayapaan. Ang bagyo ay nasa labas, ngunit sa loob ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, payapa. Isang katulong ang pumasok,
Ang mukha ay nag-aalangan. Ma'am Carmela, may tao po sa labas, sa tapat po ng tarangkahan. Hindi lumingon si Carmela. Alam na niya. Hinihintay na niya ang sandaling ito. Sino raw? Tanong niya. Kahit alam na ang sagot. Si Sir Javier po. Nakaluhod sa ulan. Sumisigaw po ng pangalan ninyo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingin si Carmela sa labas. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang isang anino sa dilim. Isang aninong nakaluhod, kahabag-habag. Isang perpektong salamin ng eksena noong gabing itinapon siya palabas ng kanilang tahanan. Ang tadhana ay may kakaibang pagkamapagbiro. Pabayaan niyo siya, malamig na sabi ni Carmela. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, tumayo siya, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan niyang tapusin ang kwento. Kailangan niyang personal na isara ang huling kabanata. Naglakad siya patungo sa pintuan, kumuha ng isang malaking itim na payong at lumabas sa ulan. Ang bawat hakbang niya sa basang damuhan ay mabigat at may layunin. Habang papalapit, mas luminaw ang imahe ni Javier. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at puno ng putik. Ang kanyang buhok ay bagsak sa kanyang mukha. Ang dating arogante at makapangyarihang CEO ay isa na ngayong basang sisiw na nanginginig sa ginaw at desperasyon. Nang makita siya ni Javier, ang mga mata nito ay nagkaroon ng bahagyang pag-asa. Gumapang ito palapit sa kanya, hinawakan ang laylayan ng kanyang pantalon. Mela, mahal, patawarin mo ako. Umiiyak na sabi nito. Nagkamali ako. Naging bulag ako sa kayabangan. Hindi ko nakita ang halaga mo. Ikaw lang ang kailangan ko. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Babaguhin ko ang lahat. Mahal na mahal kita. Nakatayo lang si Carmela sa ilalim ng payong, tuyo at hindi matinag. Tinitingnan niya ang lalaking nasa kanyang paanan. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malamig na pagkaawa. Pag-ibig? Tanong niya. Ang boses ay kalmado na parang ang lawa ng taal sa isang umagang walang hangin. Ang tawag mo sa ginawa mo sa akin pag-ibig, ang sampal, ang pagtataboy, ang pagtawag sa akin na isang hamak na katulong sa harap ng lahat. Lasing lang ako noon, Mela. Hindi ko sinasadya. Hindi, putol ni Carmela. Hindi ka lasing, Javier. Ikaw yon. Iyon ang tunay na ikaw. Ang arogante, ang mapagmataas, ang walang pusong lalaki na nagtatago sa likod ng mamahaling suit. Ang nakikita ko lang na ngayon ay ang resulta ng mga pinili mo sa buhay. Please, gagawin ko ang lahat. Pagmamakaawa nito, ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ulan. Huwag mo namang gawin to sa akin. Ngumiti si Carmela, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang babaeng minamakaawa mo ngayon ay matagal nang patay, Javier. Pinatay mo siya noong gabing isinara mo ang pinto at iniwan siya sa ulan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Carmela ang isang sobre. Ibinaba niya ito sa harap ni Javier. Nabasa ito agad ng ulan. Ano to? Tanong ni Javier. Isang tseke, sagot ni Carmela. Hindi kalakihan. Sapat na para makapagsimula ka sa ibang lugar. Sa isang lugar na malayo dito. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa'yo. Tumingin si Javier sa sobre na parang lason. Ang kahihiyan sa kanyang mukha ay mas matindi pa kaysa sa ulan. Isipin mo na lang, pagpapatuloy ni Carmela, na yan ang huli kong habag para sa'yo. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa alaala ng lalaking minsan kong pinangarap na makasama habang buhay, ang lalaking hindi naman pala tunay na umiral. Pagkasabi noon, tumalikod si Carmela. Hindi na niya ito muling tiningnan. Naglakad siya pabalik sa mainit at maliwanag na mansyon. Iniwan si Javier na nakaluhod sa gitna ng bagyo. Mela, Carmela, huwag! Narinig niya ang kanyang mga sigaw, ang desperadong pagtawag sa kanyang pangalan.
Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Pagpasok niya sa loob ng bahay, dahan-dahan niyang isinara ang pinto at kasabay noon ang pagsasara ng pinto sa kanyang nakaraan. Ang sigaw ni Javier ay unti-unting humina hanggang sa ang tanging maririnig na lamang ay ang pagpatak ng ulan. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Ang mga sumunod na buwan ay napuno ng pagbabago, hindi lang para sa GDC, kundi para na rin kay Carmela. Ang boardroom na dati puno ng tensyon at sigawan ay naging isang lugar ng kolaborasyon at mga bagong ideya. Ang unang ginawa ni Carmela bilang bagong presidente ay ang pagbabago sa pangalan ng kumpanya. Mula sa Gonzales Development Corporation, ito ay naging Santos Legacy Corporation o SLC. Isang pagpupugay hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa isang legasiyang minsan niyang tinalikuran at ngayon ay buong pagmamalaki niyang dinadala. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa pangalan, kundi nasa puso ng kumpanya. Nagtatag si Carmela ng isang foundation sa ilalim ng SLC. Ang pangalan nito, The Aurora Foundation, ipinangalan sa kanyang yumaong ina. Ang pangunahing layunin nito ay ang tulungan ang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, emosyonal, pinansyal at pisikal. Nagbibigay sila ng legal na tulong, kanlungan at mga livelihood program para tulungan ang mga babaeng ito na makapagsimulang muli tulad niya. Isang hapon, nakatayo si Carmela sa entablado sa grand launch ng The Aurora Foundation. Ang bulwagan ay puno ng mga maimpluwensyang tao, mga miyembro ng media at ang pinakamahalaga sa kanya, ang unang batch ng mga kababaihang tinutulungan ng kanilang pundasyon. Marami sa atin ang naniniwala na ang kahinaan ay isang kasalanan. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng damdamin. Na ang pagpapakita ng sakit ay isang bagay na dapat ikahiya. Ngunit natutunan ko, sa pinakamasakit na paraan, na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging hindi nasasaktan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang bumangon matapos madapa, pulutin ang mga basag na piraso ng ating pagkatao, at buuin muli ang ating sarili, mas matatag, mas matalino, at mas buo. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa silid. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa mata ng mga babaeng nakaupo sa harap. Sila ay mga salamin ng kanyang nakaraan, at siya para sa kanila ay isang simbolo ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga tao, binabati sa kanyang tagumpay. Ngunit ang atensyon niya ay nakuha ng isang matandang babae na lumapit sa kanya, kasama ang isang batang babae na nagtatago sa kanyang likuran. "Ma'am Carmela," sabi ng matanda, "maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko na po alam kung saan kami pupulutin ng apo ko." Yumuko si Carmela para maging kapantay ng bata. Nginitian niya ito. "Lahat ng tao ay karapat-dapat sa isang bagong simula," sabi niya sa bata. Inabot niya ang kamay nito at sa unang pagkakataon, ngumiti ang bata sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Carmela ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera sa mundo. Ito ang tagumpay na mas matamis pa kaysa sa pagkuha niya sa GD. Kinagabihan, bumalik siya sa kanyang bagong opisina. Ito ang dating opisina ni Javier, ngunit ipinabago niya ang lahat. Ang madilim na kahoy ay pinalitan ng maliwanag na kulay. Ang mabibigat na kasangkapan ay pinalitan ng mga modernong disenyo. Mula sa malaking bintana, tanaw niya ang kumikinang na syudad. Ang parehong tanawin mula sa penthouse, ngunit ngayon, iba na ang kahulugan nito. Dati, ito'y simbolo ng pangarap ng ibang tao. Ngayon, ito'y simbolo ng tagumpay na siya mismo ang lumikha. May nakita siyang isang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang huling kahon ng mga gamit na naiwan mula sa kanyang nakaraang buhay. Binuksan niya ito
Sa loob, naroon ang huling piraso ng kanilang wedding portrait, ang bahagi kung nasaan ang kanyang mukha na napunit mula sa larawan ni Javier. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang mukha ng babae sa larawan, ang babaeng puno ng pangarap, ng pag-ibig, ng inosenteng pagtitiwala. Hindi niya kinamuhian ang babaeng iyon. Sa halip, niyakap niya ito sa kanyang isipan. Ang kahinaan nito ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang mga luha nito ang nagdilig sa binhi ng kanyang katapangan. Naglakad siya patungo sa isang maliit na fireplace sa sulok ng kanyang opisina. Sinindihan niya ito. Hawak ang piraso ng larawan. Pinanood niya itong dahan-dahang tupukin ng apoy hanggang sa maging abo. Kasama ng pagiging abo nito ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng bigat ng nakaraan. Habang pinapanood niya ang apoy, isang katok ang naririnig niya sa pinto. "Pasok," sabi niya. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Ma'am, narito po si Mr. De Vera. May dala po siyang bulaklak para sa inyo." Si Rafael De Vera ay isang arkitekto, isa sa mga bagong business partner ng SLC. Isang lalaking matalino, mabait, at may mga matang nakikita ang tunay na si siya, hindi ang kanyang yaman o posisyon. Pumasok si Rafael. May dalang isang simpleng buke ng puting bulaklak. "Carmela," sabi nito, ang ngiti ay totoo at mainit. "Congratulations on a successful launch. You were amazing." "Salamat, Raf," sagot niya. Isang tunay na ngiti rin ang namutawi sa kanyang mga labi. "I know it's late, but I was wondering if you'd like to have coffee o baka dinner?" Nag-aalangang tanong nito. Tumingin si Carmela sa labas ng bintana, sa bagong simula na naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Rafael. Ang puso niya, na matagal nang natutulog, ay tila nakaramdam ng isang bahagyang kaba. Isang kaba na hindi nakakatakot, kundi puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang taon, ang pangalang Carmela Santos ay naging simbolo ng katatagan at pagbabago. Ang SLC, sa ilalim ng kanyang pamumuno, ay hindi lang lumago bilang isang kumpanya, kundi naging isang puwersa para sa kabutihan. Ang The Aurora Foundation ay nakatulong na sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Binibigyan sila ng lakas na iwanan ang mapang-abusong buhay at yakapin ang isang bagong simula. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Carmela sa dalampasigan ng kanilang private resort sa Batangas. Ang kulay kahel na langit ay sumasalamin sa payapang tubig. Sa kanyang tabi ay si Rafael, ang lalaking matyagang naghintay at nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na may respeto. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang simbolo ng isang relasyong binuo hindi sa kayabangan, kundi sa pag-unawa at paghanga sa isa't isa. "Malayo na ang narating mo," bulong ni Rafael habang pinagmamasdan ang mukha ni Carmela na tinatamaan ng ginintuang sinag ng araw. Ngumiti si Carmela, isang ngiting puno ng kapayapaan. "Malayo na ang natin narating," pagtatama niya. Sa piling ni Rafael, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi pagsuko ng sarili, kundi pagbuo ng isang buhay kasama ang isang taong tumutulong sa iyong maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Sa di kalayuan, sa isang maliit at liblib na baryo sa kabundukan ng Quezon, may isang lalaking unti-unti nang nililimot ng panahon. Si Javier Gonzalez. Ang perang ibinigay sa kanya ni Carmela ay matagal nang naubos. Sinubukan niyang magsimula muli, ngunit ang anino ng kanyang kabiguan at ang bigat ng kanyang pagsisisi ay palagi siyang sinusundan. Ang kanyang sports car ay matagal nang naibenta para ipambayad sa mga utang. Ngayon, nabubuhay siya sa isang maliit na kubo. Nagtatrabaho bilang isang ordinaryong trabahador sa isang bukirin. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke at paghawak ng kopita ng alak, ngayon ay magaspang na at puno ng kalyo. Gabi-gabi, umuuwi siyang pagod sa isang bahay na walang naghihintay sa kanya. Ang tanging kasama niya
ay ang mga alaala. Mga alaala ng isang buhangin ng buhay na kanyang sinayang at ng isang babaeng hindi na niya kailanman maibabalik. Minsan, sa isang lumang diaryong pambalot ng isda, nakita niya ang isang litrato. Si Carmela Santos, tumatanggap ng parangal bilang Woman of the Year. Tinitigan niya iyon ng matagal. Walang galit, walang inggit. Ang tanging naroon ay isang malalim at walang katapusang panghihinayang. Ito ang kanyang parusa, ang habambuhay na pagkaalam sa kung ano ang kanyang pinakawalan. Samantala, pabalik sa dalampasigan, niyakap ni Carmela si Rafael. Pinanood nila ang tuluyang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Para kay Carmela, ang bawat paglubog ng araw ay hindi isang pagtatapos, kundi isang pangako ng isang bagong umaga. Hindi niya kinalimutan ang kanyang nakaraan. Ang mga peklat ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito masakit. Ang mga ito ay naging paalala ng kanyang katatagan, mga marka ng laban na kanyang ipinanalo. Ang kanyang paghihiganti ay hindi natapos sa pagkuha niya sa GDC. Ang kanyang tunay na paghihiganti ay ang kanyang pagiging masaya. Isang kaligayahang hindi na niya kailanman hahayaang kunin ng sinuman. Natagpuan niya ang tagumpay, hindi sa boardroom, kundi sa kapayapaan ng kanyang puso. At iyon ang pinakamahalagang aral sa lahat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Carmela Santos. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa lakas ng loob na bumangon mula sa pagkakadapa at muling buuin ang sarili. Ang pinakamatamis na tagumpay ay ang paghahanap ng kaligayahan at kapayapaan matapos ang pinakamatinding mga pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway meron kayong napulot na aral at inspirasyon mula sa paglalakbay ni Carmela. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!